Sa isang post-apocalyptic na mundo nagmamaneho ang isang babae habang nangangalakal ng anumang bagay na makakatulong sa kanyang mabuhay. Nang makita nito ang isang grupo ng mga abandonadong sasakyan tinignan nito ang bawat sulok at sinuri din ang mga tangke ng gas ngunit sa kasamaang palad wala itong nakita na kahit ano. At matapos na pagmasdan ang dagat ng ilang sandali nagpatuloy ito sa pagmamaneho at kalaunan ay huminto sa isang gas station at hawak ang kanyang baril tinignan nito ang mga istante para sa anumang pagkain. Nang biglang nagsimulang umalag ang kisame at narinig nito ang ungol ng halimaw na kakaiba na nagmumula sa itaas na palapag kaya mabilis na umalis si Juliet. At habang nagmamaneho nakipag-ugnayan nito sa kanyang kaibigan na si Harry na bahagi ng kanyang grupo at ipinaalam ni Juliet na ubos na ang kanyang baterya at dadaan ito sa isang shortcut upang makabalik sa kanilang base. At pagkaraan ng ilang sandali itinigil nito ang sasakyan nang makita niya ang isang abandonadong sasakyan at nakita ang isang sugatan na lalaki. At habang nakatutok ang baril hiniling nito na makita ang sugat at tinanong kung saan nagpunta ang Reaper at sinagot ng lalaki na nakakulong ito sa loob ng RV. Sinabi din nito na mayroong mga lata ng pagkain sa loob at hiniling sa babae na tapusin na ang paghihirap nito ngunit sinabi ni Juliet na kailangan nitong magtipid ng bala at mamamatay din ito kung hindi niya tatakpan ang kanyang sugat. Pagkatapos ay pumasok si Juliet sa loob ng sasakyan at nilabanan ang Reaper na naging sanhi ng pagyanig nito habang nagpupumiglas ngunit sa huli ay napatay nito ang nilalang sa isang putok ng baril at paglabas nito ay patay na ang lalaki. At matapos na kunin ang supply na makita niya bumalik si Juliet sa kalsada habang tinitignan ang larawan ng kanyang sarili kasama ang isang lalaki. Nang biglang hinipan ng hangin ang larawan dahilan upang ma-distract ito at nauwi ito sa pagbaliktad ng sasakyan. Nawala ng malay si Juliet at nanaginip sa kanyang buhay bago ang apocalypse. At sa isang tag-ulan bumisita ito sa isang art gallery ngunit hindi nito maintindihan ang painting. At nilapitan siya ni Jack kung saan ang lalaki sa litrato at alam nitong hindi niya naiintindihan ang sining kaya inamin ni Juliet na pumasok ito sa gusali upang sumilong sa ulan at kumuha ng libreng pagkain. Nakita ito ni Jack bilang nakakatuwa at nakipag-usap sa kanya habang pinapaliwanag kung paano makita ang ganda ng isang sining. At balik sa kasalukuyan nagising si Juliet at natuklasan na ang kanyang binti ay nabali at naipit sa upuan at madilim din sa labas at ibig sabihin na paparating na ang mga Reaper at hindi nito maipagtatanggol ang sarili dahil nahulog ang kanyang baril sa labas at hindi niya ito maabot. Sinubukan ni Juliet na galawin ang kanyang binti, ngunit masyado itong masakit kaya sa halip ginamit nito ang radyo ngunit hindi rin ito gumagana. At gamit ang isang kahoy at wire inabot ni Juliet ang baril at nagawa itong maabot ngunit nasira ang kanyang tool bago pa niya ito makuha. Pagkatapos ay isang flashback ang nagpakita kung paano umalis si Jack sa pagbubukas ng gallery upang sumama kay Juliet at nagpunta ang dalawa sa kanyang apartment at nagulat ang babae kung gaano kaganda ang lugar. Nakita din nito ang kanyang mga sining kung saan nagpapakita ang husay ni Jack sa pagguhit. At habang kumakain ibinahagi ni Jack ang kanyang buhay at mga mana nito sa pamilya. Pinaliwanag ni Juliet na wala siyang pamilya ngunit nahirapan itong magkwento at hindi naging komportable para sa kanya ang mga tanong ni Jack kaya nagpa siya itong umalis. At sa kasalukuyan nagpa siya si Juliet tiisin ang sakit at gumamit ng isang tubo upang palayain ang kanyang nabaling binti. Pagkatapos ay gumawa ito ng tourniquet at hinugasan ang kanyang sugat ng alkohol habang itinulak nito ang buto pabalik sa dati. Habang bumalik ang isang alaala kung saan nagpunta si Juliet sa isang bar kasama ang isang lalaki napansin nitong nandoon din si Jack, ngunit hindi niya ito pinansin. Nang umalis si Juliet kasama ang lalaki sinundan sila ni Jack at natuklasan na binabayaran ng lalaki si Juliet kapalit ng isang tila sangkap sinubukan din siyang halikan ng lalaki ngunit galit na tinanggihan nito ni Juliet. Pagkatapos ay patuloy na sinundan ni Jack ang babae sa isang tren at kalaunan ay narating ang isang lugar. Bumili si Juliet ng higit pang gamot mula sa isang lalaki na nakumpirma na isa siyang dealer. At sa mga sandaling yun nagpakita si Jack kaya pinahintulutan siya ni Juliet na sumama sa kanya sa gusali kung saan nagbayad ito sa isa pang dealer bago siya makapasok sa apartment. At sa loob natuklasan ni Jack kung gaano kahirap si Juliet at nag-alok sa kanya ng tulong ngunit tinanggihan ito ng babae at sinabing hindi pang charity ang kaso niya. Sinubukan niya paalisan ng lalaki ngunit tumanggi si Jack kaya kumuha ang babae ng iniksyon upang ipakita na isa rin siyang drug addict at dahil dito lumabas si Jack.
At balik sa kasalukuyan na gawa ni Juliet na gumawa ng improvised cast gamit ang mga bagay mula sa sasakyan pagkatapos ay inayos nito ang radyo ngunit walang sumasagot sa tawag niya. At sa mga sandaling yun narinig nito ang isang Reaper na papalapit kaya mabilis nitong kinuha ang kanyang baril bago nagtago sa loob. Nanatiling tahimik si Juliet habang gumagala ang nilalang sa labas nang biglang nabuhay ang radyo at narinig nito ang boses ni Harry. Narinig din ito ng Reaper at lumapit sa kanya kaya kailangan itapo ni Juliet ang radyo palabas ng sasakyan. Nakita ng nilalang ang radyo at itinapon nito bago lumapit sa sasakyan ngunit sa mga oras na papasok na ito sa loob nakarinig ito ng ingay sa malapit at umalis. Pagkatapos ay pinalitan ni Juliet ang mga bala sa baril habang lumitaw ulit ang isa pang alaala at sa isang gabi si Juliet ay binugbog at pumunta sa apartment ni Jack upang humingi ng tulong. Hindi siya hinusgahan ni Jack o nagtanong ng kahit ano at maharan lamang niya itong nilinisan at nilinis ang mga sugat at hinayaan siyang magpahinga. At sa sumunod na umaga nag-almusal silang dalawa at tinanong ni Juliet kung pwede siyang mamasyal at napagtanto ni Jack na kailangan talaga siyang ayusin na offense si Juliet at sinubukan na umalis ngunit nakita lamang nitong nakalock ang pinto. Nang sabihin ni Jack na hindi siya nito hahayaang umalis hanggat hindi siya malinis nagsimulang magalit si Juliet at binasag ang mga gamit ni Jack habang sumisigaw ito sinubukan itong pigilan ni Jack at niyakap ang babae at hinalikan nito. At sa kasalukuyan nakakita si Juliet ng glow stick at inihagis ito sa labas upang malaman kung may Reaper sa malapit at lumabas ito upang kunin ang radyo. Nang biglang nakarinig ito ng kakaibang ingay at galaw kaya itinapon nito ang glow stick sa iba't ibang direksyon hanggang makita niya ang Reaper sa ibabaw ng kanyang sasakyan. Mabilis na binaril ito ni Juliet bago bumalik sa sasakyan kung saan naghintay ito sa nilalang upang barilin ulit. Gayunpaman nagulat siya ng Reaper mula sa likuran sa paghila ng takip ng bintana. At isang takot na Juliet ang sinubukan na gumalaw ngunit hinawakan ng Reaper ang kanyang binti kaya gumanti ito sa pamamagitan ng pagpapaandar ng sasakyan at pagpihit ng accelerator na naging sanhi upang tamaan ng gulong ang nilalang. Tumakas ang Reaper at sinubukan itong barilin ni Juliet ngunit hindi niya ito tinamaan at habang nakatingin sa labas ang Reaper ay pumasok sa loob sa kabilang bintana at umungol na ikinagulat ni Juliet at binaril ito. At matapos na tumakas ang Reaper sinubukan ni Juliet na ayusin ang kanyang radyo ngunit nanginginig ang kanyang kamay at wala ng alak na maiinom upang kumalma. Isa pang flashback ang lumitaw at nagpapakita na ang dalawa ay naging mag-asawa at lumipat sa isang bagong bahay ng magkasama. Si Juliet ay labis na kinakabahan sa panahon ng paglipat kaya hinawakan ni Jack ang kanyang mukha upang pangitiin ito. Pagkatapos ay inikat nila ang bahay at binanggit na ang isang silid ay para sa kanilang magiging mga anak, ngunit hindi ito naging komportable para kay Juliet. Inisip din ni Jack kung sasabihin ba nitong mahal niya ang babae ngunit sinabi sa kanya ni Juliet na alam na niya ito. At sa kasalukuyan inayos ni Juliet ang radyo at tinawagan si Harry bagamat hindi niya ito gaano marinig. Sinabi nito kung ano ang nangyari at humiling ng tulong ngunit pagkatapos sabihin ni Harry ang tungkol sa isang beacon na wala ang koneksyon. Naghanap ang babae sa loob ng sasakyan at nakita ang kahon na may beacon at kailangan itong basahin ang manual para ma-activate ito. At habang nagtratrabaho ito iniisip nito ang mga araw nang malaman nitong siya ay buntis at masaya ang mag-asawa nang malaman ito ngunit sa kasamaang palad paglipas ng 9 na buwan namatay ang kanilang sanggol sa panahon ng panganganak at umuwi ang mag-asawa sa isang bakanteng silid. At sa kasalukuyan nagawa ni Juliet na mapagana ang beacon pagkatapos ay tinak pa nito ang bintana sa tamang oras bago pa makabalik ang nilalang. At matapos na makita ito sa windshield lumipat ito sa bintana at sinubukan na itulak ang takip kaya itinulak ito pabalik ng babae gamit ang kanyang paa. Nagsimulang hampasin ng Reaper ang sasakyan at sa mga sandaling yun nakatanggap si Juliet ng tawag mula kay Harry. Na sinabing ililigtas siya sa lalong madaling panahon at pinaalala na gumamit ng ilaw sa mga Reaper bagamat alam ito ni Juliet ngunit nasira ang kanyang flashlight. Nang biglang nakarinig ito ng ingay at natuklasan na nabasag ng nilalang ang windshield at papunta na ito sa kanya mula sa harapan. At sa kabutihang palad na buksan ng babae ang headlight at ang liwanag ay nagbigay ng takot sa nilalang papalayo. Pagkatapos ay tinawagan ni Juliet si Harry na may masamang balita at hindi siya maliligtas ng mga ito hanggang sa pagsikat ng araw dahil masyadong delikado ang lumabas ng ganoon kalayo sa gabi. At nag-trigger ito sa isang alaala at dahil nawala nila ang sanggol ang mga bagay ay naging hindi maganda sa pagitan ng dalawa at isang araw ay tumakas ito.
Nagawa siyang mahanap ni Jack at nagkaroon ng isang pagtatalo kung saan inamin ni Juliet na hindi talaga nito gusto ng anak at napilitan lamang siya dahil kay Jack. At dahil sa galit lumayo sa Jack mula sa kotse at balak na sumakay ng subway ng mag-isa. At sinisi nito ang dating adiksyon ni Juliet sa pagkamatay ng kanilang sanggol at nakipaghiwalay sa kanya. At balik sa kasalukuyan narinig ni Juliet ang isang makina sa malapit at sinimulan nito ang pagbusina upang makuha ang atensyon nito. Dalawang lalaki na nakamotor ang huminto sa tabi ng kotse at ang isa sa kanila ang pumasok at sinabing tutulong ito ngunit lumalabas na isa itong cannibal na gusto siyang patayin. At habang lumalaban si Juliet bumalik ang Reaper at kinuha ang lalaki palabas upang durugin ang bungo nito. Mabilis na umalis ang kasama nito at pinanood ni Juliet ang Reaper habang kinakain ang katawan ng lalaki. Isa pang flashback ang muling lumitaw at pagkatapos ng pagtatalo pumunta si Juliet sa isang bar upang maglasing at hindi pinansin ang lahat ng tawag mula kay Jack. At sa mga sandaling yun nakita nito sa TV na may isang chemical attack sa subway station na ikinamatay ng mahigit 30 katao. Pagkatapos ay nakatanggap ito ng isang tawag mula sa hindi kilalang numero at sinabing si Jack ay nasaktan sa panahon ng pag-atake kaya nagtungo ito sa ospital. Ang Juliet sa kasalukuyan ay kinuha ang kanyang baril at iniisip na tapusin ang sarili ngunit nagpatuloy ang mga alaala at pagdating nito sa ospital. Nalaman nitong hindi na makapagsalita si Jack ngunit nakipag-usap pa rin ito at hinawakan ang kanyang mukha sa pagitan ng kurtina pagkatapos ay gumamit ng board para sabihin na mahal siya at sa unang pagkakataon ay sumagot din si Juliet sa kanya. Nangako rin si Jack na hindi ito susuko at binaba ng kasalukuyang Juliet ang baril at dahil desididong tuparin ang pangako kumuha si Juliet ng flare kasama ang dalawang lalagyan ng gas at umalis sa sasakyan. Nagpatuloy ito sa pagbuhos ng gas sa isang lalagyan pagkatapos ay sinindihan ang flare at iniwagayway ito upang makuha ang atensyon ng Reaper. Nang lumapit sa kanya ang nilalang naglakad pabalik si Juliet at naghintay na maabot ng Reaper ang lalagyan para barilin ito na naging sanhi ng pagsabog. Gayunpaman ang Reaper ay nakatakbo sa tamang oras at habang tumitingin biglang sumulpot ang nilalang sa kanyang likuran at nabitawan nito ang baril. At dahil sa takot tinulak ito ni Juliet at bumalik sa loob ng sasakyan at nagawa ng Reaper na makuha ang kanyang sugatan na binti na nagpadugo sa kanya. At habang pilit na inaabot ni Juliet ang baril inihagis ito ng Reaper papalayo sa sasakyan pagkatapos ay binaril nito ang nilalang ng 2 beses na nagpabagsak sa Reaper. At nang huminto ito sa paggalaw umiyak si Juliet at inalala ang araw na bumalik ito sa ospital at natuklasan na kinuha nila si Jack dahil patay na ito. At sa kasalukuyan dumating ang umaga at ang Reaper ay nagsimulang gumalaw ngunit wala ng bala si Juliet. Nang biglang umakyat ang nilalang sa kanya ngunit sa halip na umatake marahan nitong hinawakan ang kanyang mukha at napagtanto na ito ay si Jack. At bumalik ang isang alaala kung saan sila nagkakilala at nagsasalita si Jack tungkol sa tadhana ng tao at pinatunayan ang kanyang interes at isinara nito ang gallery upang makasama si Juliet. At sa kasalukuyan niyakap ni Juliet si Jack habang sinabi nito sa kanya na mahal niya ito at matapos nalagyan ng bagong bala ang baril pinagtabi nito ang kanilang mga ulo at tinapos ang lahat at pumunta sa kabilang buhay ng magkasama. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recaps.